blessed evening o pagpalang gabi po sa ating lahat. Ito naman sila para sa ating or 55 day na ating share and devotion video. And today, ayan, medyo naging abala tayo dahil kung nakita niyo naman ang aking post, tayo ay nagpunta sa storage ng aking mga amo kasama ni Lola. So, sobrang init, as in talagang yung pawis is kapag pumasok siya sa mata mo kasi sa sobrang alat is mapapaluha ka. So, ganun yung naramdaman ko kanina. Tapos, kailangan mag-drink ng plenty of water kasi kakaiba yung heat of summer. Kung halimbawa, mataas yung presyo ng dugo nyo, baka kayo ay ma-heat stroke. And thank God because, ayan, napagtagumpayan natin yung ginawa natin for today. Makapaglinis dahil alam niyo naman na pang wala ang ating mga amo tayo ay nag-general cleaning. So, unti-unti as times goes by ay matatapos din natin yan hanggang sa dumating sila sa Sabado. Ayan. So, bago tayo dumako sa ating pagbubuli-buli ng salita ng Diyos or devotion ay huwag po natin kakalimutan na manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. So let us pray. Ang namin Diyos na makapagkalayan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buhay, kalakasan at hininga na araw-araw niyong pinagkakalob sa aming Panginoon. Salamat din po sa mga blessings, Panginoon, na lingid man o hindi lingid, Panginoon, ngunit dapat at marapat lamang namin ipagpasalamat sa inyo, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, ang aming lagi-laging ginagawa o palagi ang ginagawa na pagbubuli-buli ng inyong salita ay gagawin namin muli, Panginoon. At nawa, huwag magsawa ang mga nanonood, nakikinig o nagbabasa nito, Panginoon. At kayo lamang po ang may kakayahan na humingi po sa puso ng mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, at tumatanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. Tunay na walang matigas na puso, Panginoon, when it comes to you, pag ito ay hinipo mo at you can turn it into a heart that is willing to accept you as the Lord and Savior of their life, Panginoon. At ang divine wisdom, Panginoon, na nagbumula sa inyo ay aming dinadalangin na ipagkaloob niyo, Panginoon, langisan ng aming mga labi ng mga nagpapahayag ng inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon, at hindi ang kaniningan namin o glory namin, Panginoon, ang mataas at makita ng mga tao, Panginoon, kundi tanging kayo lamang po at sa inyong kaluwalhatian lamang po, Panginoon, kami maging instrumento lang, tungtungan ng inyong kaluwalhatian, Panginoon, upang kayo ang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon. Habang buhay din po at walang sawa kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo o Golgota para tubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami malayang ipahayag sa lahat ng makikilala namin, Panginoon, ang kaligtasan na tanging makakamit lamang sa inyo, Panginoon. Hindi sa kahit sino pa man, hindi sa kahit ano pa mang bagay na dapat namin gawin, Panginoon, ngunit ang sumampalataya at manalig sa inyong bugtong na anak na si Jesus at sa kanyang tinapos na gawa sa krus na pagtubos ng kasalanan namin lahat. Ganyan po, nagpapasalamat kami sa Holy Spirit o Banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, at nagbibigay gabay para sa mga kalooban ninyo na marapat namin masunod, Panginoon. Salamat sa pag-provide sa wisdom, provision, protection, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon, at mga kapamilya na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, o mga kakilala, Panginoon. Thank you, Lord, for the divine connection that you are putting into all of us, Panginoon, upang makilala namin ang mga tao na makakatulong sa amin upang mapalago ang aming pananampalataya sa inyo at relasyon sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na maging maayos ang takbo ng pagbubuli-buli na inyong mga salita na ito o devotion, Panginoon. We rebuke all the works of evil or distraction, Panginoon, na nais na makahadlang, Panginoon, sa pamamahayag ng inyong mga salita. Ikaw mataas at mapapurihan. We honor you, we glorify you with thanksgiving and adoration. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 22:62. Ito po yung sinasabi. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Ayan, message. Ang ginawa daw ni Pedro ay lumabas sa lugar na iyon at umiyak ng buong pait. Application.
Dahil sa guilt feeling, hindi na maiwasan or naiwasan ni Pedro ang lumabas sa lugar na iyon at umiyak ng sobrang pait. Malamang tinatanong niya ang sarili niya kung bakit niya nagawa ang ganoon kasama sa Panginoon. Hiyang-hiya sigurado siya sa Panginoon at walang lakas ng loob para lumapit dito. Kung sakali din na may tao kang sobrang laki o bigat nang nagawa mong kasalanan, lalo at sobrang naging mabuti sa iyo ang taong yun, malamang mahihiya ka na din na lumapit dito. Pero maaaring umiisip na din ng paraan si Pedro para humingi ng kapatawaran sa nagawa niyang kasalanan. Maghihintay lamang ng tamang pagkakataon para maghilom ang damdamin na sobrang napahiya at nadurog din dahil sa bigat ng kanyang nagawang kasalanan. Alam niyo bang ang pag-iyak o pagluha ay nakakalinis ng ating mga mata? Kaya sa pag-iyak ng buong pait na iyon ni Pedro ay nalinisan ang kanyang mata at maging ang kanyang kasalanan ay hugas na. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga. Sa sinabi na nga natin sa topic na alam mo naman kasi, di ba, kahit tayo sa normal na mga tao, kapag ikaw ay nagkasala sa, halimbawa, kapamilya mo, mahal mo sa buhay, di ba, kaibigan mo na matalik, or talagang super close or talagang matindi yung relationship nyo, di ba? Na hindi mo akalain na, oh, bakit ko nagawa sa kanya yung bagay na yun? Parang ganun din yung episode na nararamdaman ni Pedro. Kaya, ang naging escape na lang niya is umalis siya dun sa lugar na yun. Siguro umanap siya ng solitude place na kung saan pwede niyang ibuhos lahat ng kanyang pag-iyak. Yung sobrang sinisisi niya yung sarili niya. Sinasabi niya siguro sobrang sama ko dahil nagawa ko sa Panginoon yung ganitong pagtataksil, yung ganitong kasamaan at yung ganitong kasalanan. Pero sabi nga, ayan, gaya na rin sa ginawa ko example na kapag ang tao ay umiiyak, ay nalilinisan ang kanyang mata, di ba? Dahil ganyan din ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesus. Nilinis niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus. Ayan, sabi nga, ito ay libreng pinagkakaloob sa atin ng kaligtasan, ngunit hindi ito cheap. Ibig sabihin, hindi ito mumurahin. Actually, it is priceless. Dahil ang dugo ng ating Panginoong Yesus ay napakahalaga. Kumbaga, it is really precious in the eyes of the Lord. Na kahit sino sa atin na pinaka-perfecto sa kabaitan sa lahat ng bagay ay hindi maaaring makapantay sa nagawang ito ng ating Panginoong Yesus, di ba? And ayan, kung nililinis ng luha ang ating mga mata kapag sobra tayong umiyak, ang ating Panginoong Yesus naman ang kanyang dugo ang naglinis sa lahat ng ating kasalanan. Ang ating kasalanan from the past, sa kasalukuyan at kahit sa future pa na magagawa natin ay kasama na sa binayaran at nilinisan ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, ang atin lamang gagawin ay we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, especially sa mga hindi pa naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon. Alam natin na darating din ang time or may mga tao na gagamitin ng Panginoon or sitwasyon nang sa gayon ay tumanggap kayo sa ating Panginoon at you really admit to yourself that we are sinner and without God in our life, we cannot do nothing. We cannot clean our own self. Hindi natin pwedeng linisin o tubusin ang kasalanan natin sa pamamagitan ng sarili nating lakas, di ba? Pero dahil sa greatest sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Yesus, bayad na ang lahat ng ating mga karumihan, lahat ng ating kasalanan. Ang kailangan na lang ay mamuhay tayo ng sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon and do the Great Commission, ayan, to go and make disciple of all nations. And lalong higit, isa pamuhay natin ang ating mga napag-aaralan o napagbubulay-bulayan na salita ng Diyos nang sa gayon ay maging mapayapa at maayos ang takbo ng ating buhay. Alam kong sa una, para sa mga nagsisimula pa lamang, it will be difficult, it will be hard. Dahil sa pagsunod talaga sa Panginoon, marami tayong mga pagdadaanan. Pero have the courage to finish the race of the good fight of faith, di ba? Na sa bawat araw, ayan,
Sabi nga, bawat araw ng buhay natin, it is like a fight. You're fighting, di ba? Either you're fighting for life, fighting for work, fighting for pag-aaral, di ba? Pero sa kabila naman ng lahat ng yan, although magdanas ka ng kahirapan, magdanas ka ng kagipitan, magdanas ka ng gutom, magdanas ka ng sakit, magdanas ka ng sama ng loob, at stress and pressure sa mga dapat gawin, di ba? Pero lagi nating tandaan na we always acknowledge God in everything that we do. Ayan, mula sa pagising pa lamang, magpasalamat na sa Panginoon through prayer. Tayo ay ginising pa dahil ang iba, hindi natin alam na baka yung kinagabihan na yung huling araw nila and hindi na sila sasapit sa kinabukasan, di ba? So, yun nga, we live our life in a day-to-day basis, honoring and glorifying the Lord. And if there is a chance na meron kang maaring mabahaginan or matulungan in a different way, either through words, through action, through sharing ng gospel ng ating Panginoon and salvation, ay maaari natin yung gawin. I-grab natin yung opportunity at wag nating sayangin para ibahagi sa kanila ang tungkol sa Panginoon. And syempre, hindi ka lamang basta nagbabahagi, kundi isinasabuhay mo rin upang sa gayon ay maging good example ka o magandang pamarisan ng mga taong nakakakita sa iyo at sa iyong mga ginagawa or mga aksyon at pananalita. So, let the light of God shine into all of us nang sa gayon ay we will grow into glory to glory. And ang Panginoon, ang siyang bahalang mag-reward sa atin sa ating mga gagawin na ayon sa kanyang kalooban. So, hanggang dyan na lamang po at may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and let us all end up into prayer. Ayan, let's close our devotion with a prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mayaman at matamis na mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Na bagamat, Panginoon, kami bilang tao ay hindi perpekto, maaari kami makagawa ng pagkakasala kagaya ni Pedro, Panginoon, na kailangan niya humanap ng solitude place, Panginoon, at cry out, Panginoon, ang lahat ng sama ng loob, lahat ng kanyang hinanakit, Panginoon, dahil sa nagawa niyang pagkakaila sa inyo, Panginoon. But we know, Lord God, that you are just and faithful God, Panginoon, na hindi nyo hayaan, Panginoon, na matagal na magkaroon ng guilty feelings ang bawat tao, Panginoon, kagaya ni Pedro, Panginoon. No, Lord God, that you will restore our feelings, you will restore our mind, Panginoon, nang sa gayon na magagawa lamang po namin ay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Alam namin may taglay kaming mga kahinaan, Panginoon, ngunit kung isasandig namin sa inyo ang aming kahinaan, ito ay magiging lakas, Panginoon, upang maabot ang lahat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga taong walang lubos ng pagkakilala at pagtanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang mataas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At we pray, Lord God, para sa lahat ng mga dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, o mga naloko man sila ng mga scam ng mga naglipa na sa buong mundo, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, that you are the God who provide, Panginoon. Hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Hindi nyo kami pagkukulangin, Panginoon. Bagkus ay may gagamitin kayong mga sitwasyon o mga tao, Panginoon, upang ma-provide ang mga pangangailangan namin at na aming mga pamilya, Panginoon. At we pray, Lord God, para po sa mga na-scam, Panginoon, naloko, Panginoon, o hindi mga binayaran ng mga utang sa kanila, Panginoon, matapos nilang tumulong, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God of restoration, Panginoon, at kayang-kaya niyong ibilik hanggang 100-folds of blessings, Panginoon, sa mga taong tumulong, Panginoon, sa kanilang kapwa, Panginoon. Sapagkat hindi kayo bulag, Panginoon, at hindi lingid sa inyo ang lahat ng mga nangyayari sa amin o ginagawa namin, Panginoon. Kaya ikaw ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At dinadalangin din po namin ang lahat ng mga sakit at karamdaman. Ito man ay malubha o hindi, Panginoon, ay kayang-kaya niyong pagalingin sa pamamagitan ng mga lakay at sugat ng Panginoong Hesus. Kami ay magaling na. We are free, we are healed indeed. In Jesus' name, Amen, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang bansang ito na
Hong Kong, Panginoon, na nagiging dahilan, Panginoon, upang kami may mga trabaho, Panginoon. Salamat sa buhay ng aking mga amo, Panginoon. Kaya po ang siya magpala at mag-ingat sa kanila hanggang sa kanilang muling pagbabalik dito, Panginoon. And we know, Lord God, that we are all safe in your presence, Panginoon. Walang kahit sino man, Panginoon, ang makahadlang sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos namin noon, ngayon, at kailanman, at sa hamang panahon, Panginoon. At dinadalangin din po namin ang mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga workers, teachers, Panginoon, at kahit ordinaryong membro, Panginoon, na nais matuto tungkol sa inyo, Panginoon, at sa inyong kabanalan ang tungkol sa maraming mga bagay pa, Panginoon, na kailangan i-explore, Panginoon, on how to improve our relationship to you, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay maging instrumento niya rin po, Panginoon, lalo na mga OFW, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, at sa mga nagbimisyon, Panginoon, pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, ordinary workers, Panginoon, and student, Panginoon, na magkakaroon ng harmonious relationship sa bawat isa, Panginoon, upang kayo ang maitaas at mapapurihan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Nawa ay wag pong mawala ang mga faith at pananampalataya ng mga taong ginagamit niyo, Panginoon, sa different churches and different body of Christ dito sa buong Hong Kong, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, I pray for Israel. Panginoon, alam po namin na ang Israel ang yung chosen nation, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kapag either magra-rapture, Panginoon, na kayo ang maunang pumarito sa mundo, Panginoon, o kami ang maunang pumarian sa inyo sa langit, Panginoon. Ay alam namin, hindi nyo kami iiwan, hindi pababayaan man, kasama namin kayo sa bawat yugto ng aming buhay, Panginoon. At patuloy nyo kami iniingatan at pinagabayan upang hindi kami mapahamak, Panginoon. Dahil hindi po, Lord God, we pray para sa lahat ng aming mga magulang, Panginoon, aming mga kakilala, aming mga kaibigan at ka-churchmate, Panginoon. Salamat sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. And we declare, Lord God, na anuman ang deepest desire ng bawat isa, Panginoon, ay mangyayari at magaganap in your perfect plan, Panginoon. Kami po ay nagpapasakot sa inyong magagawa, Panginoon, sapagkat apart from you, Lord God, we can do nothing, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga ginawa at gagawin pa sa aming buhay, Panginoon. Basta ang magagawa na namin ay patuloy na magtiwala, Panginoon, sa inyong magagawa, Panginoon, sapagkat you know what is best for every one of us, Panginoon. Kung ako man po ay may nakalimutang idalangin, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magdagdag, sapagkat alam naman namin walang malilingid sa inyo na kahit anong mga bagay, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon, at kailanman, at sa habang panahon, Panginoon, kami ay magtitiwala at maglilingkod sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samantalangin, matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye!